Hallelujah. Magandang gabi po o hapon sa araw po ng Martes po. Hallelujah. O purihin ang ating mga Diyos na nasa langit, na siyang nagpapala sa atin at nagbibigay ng buhay sa araw-araw. Na sa ating buhay na narito tayo ngayon sa mundong ito, nabubuhay dahil sa kanyang mga biyaya. Hallelujah. So ito pong aking i-share sa inyo ay karuktong po ito doon sa Revelation, doon po sa pahayag. Sana po nung linggo ko po ito i-share sa inyo, subalit ako po ay medyo nagkaroon ng problema, na disgrasya po ako. Ako po ay nagpatingin sa hospital kasi po nagkaroon ng problema itong kanang pa ako. Nahirapan po akong humakbang. Hallelujah. Supalit patuloy ako magpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya na hindi niya ako pinahintulutan na mapalala ang pangyayari. Na sa ngayon pong araw na ito at nakita ko po yung result ng x-ray, ay okay naman po. Wala pong fracture na nakita o yung pagkaputol ng kung may litid man, wala po. Hallelujah. So, ngayon po ay i-share ko po sa inyo na narito po sa chapter 14, verse 6 to 13. Medyo mahaba-haba po to. I-share ko po sa inyo, karugtong po ito ng 13 ng nakaraang linggo, nung last week na ibinahagi ko sa inyo yung isang panahon na ang mga tao rito sa mundo ay magkakaroon po ng suliranin. Ito po ay ibinigay na pangitain sa ating Apostol Juan. Nandinala po ito si Apostol Juan ng mga anghel sa kalangitan. Ito'y pinakita sa kanya. Hallelujah, ang mangyayari dito sa mundo. Nakakatotoo na po ito, mga kapatid kong mananampalataya. Nakakatotoo na po ito. Subalit hindi pa siya nagiging 100% na nakakatotoo. Na yun nga, napag-aralan natin yung mga bilihin na halos hindi na natin mabili sa pagtatrabaho natin sa buong maghapon. Kung napupunan nyo po, yung mga nagtatrabaho, di ba kinukulang, wala po tayong naisay-save para kung magkasakit ang ating anak. Di po ba? Minsan hindi nga matatawag na sapat, kulang pa. Dahil pagka naubos na po itong ating sinisweldo tuwing linggo at dumating yung mga gagastusin na nagkasabay-sabay, nangungutang pa po tayo. Hallelujah. Pero darating po ang panahon na sinasabi rito sa Biblia, pagkain lang ay hindi po natin kayang bilhin sa mahal ng bilihin. At ito nga pong aking isinare sa inyo ay yung magkakaroon po ng tanda, ng tatak sa kanang kamay at sa noo, ang makabibili lamang sa panahong iyon. So hindi pa po ito nangyayari. Hindi pa po ito nangyayari sa kapanahonan natin ngayon. Pero itong mga pangitaing ito dito sa pahayag o sa Revelation o sa Apocalypse ay may mga nangyari na po rito na nakalipas na po. Nakalipas na po. Pero yung isinare ko po sa inyo, ibinahagi ko sa inyo, ay hindi pa po ito nangyayari. Itong magkakaroon ng tanda, meron na pong mga tanda na nangyayari. Subalit hindi pa po niya na nagagawa na higpitan ang mga taong walang tanda sa kanang kamay at sa noo upang hindi makabili. Hindi pa po ito, pero paunti-unti na po. May mga lugar po na nagkakaroon po na tinatawag na, kung tawagin po nila ito, discrimination po. Hallelujah. Na kapag wala kang ganung tanda, sa panahon lang natin ngayon, di ba? Kung
wala kang ginagamit na card para ikaw ay maging member sa isang mart dyan o groceries dyan na andyan yung mga magagandang mabibili mo ng mga imported, ay hindi ka po makapapasok, na kailangan po maging member ka muna. Hallelujah. So, napag-aralan na po natin yon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naririto rin po sa pahayag. Dito nga po sa 14 talatang 6. At ito po ay sisimula natin para ito po ay ating mapag-aralan. Babasahin ko po rito sa talatang 6 hanggang 13 po ito o 13. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dalaang di magmamaliw na mabubuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Verse 8, sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao na kanyang matapang na alak ng kahalayan at pilit na ipinaiinom ito sa kanila. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibubuhos na walang halo saro sa kanyang galit. Pahihirapan siya sa apoy at asupre sa harap ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mapapainlang lang magpakilanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sino man tumatanggap ng kanyang tatak. Kaya't kailangan magpakatatag ang hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Hallelujah! So dito ko po muna sisimulan sa una kong binasa. Nakita po ng isang anghel, isang pangitain na naman. At nakita rin po ito ng ating Apostol Juan. Kasi itong buong apokalipsi o buong revelation o buong pahayag, ito po ay nakita ni Apostol Juan hanggang sa pagbabago, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ito'y nakita niya. Kanya ito ay naisulat niya dito sa pahayag. Nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa bansa, sa lipi. Sinabi niya na malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin nyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at mga bukal ng tubig. So nakita ng isang anghel na lumilipad sa kalawakan na dumating ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya po yung hatol ng panahon na yon. So, kumbaga advance, ipinakita na kung anong mangyayari. Ang sabi rito, ipahayag sa mga tao ang mabuting balita. So, nangyayari na po ito ngayon, ang mabuting balita. Ano pa butang mabuting balita? Ito po yung salita ng Diyos, ito po yung ebanghelyo, ito po yung banal na aklat, ang mabuting balita. At ang sabi rito, sa lupa ng mga bansa, lipi, wika at bayan. Mga bansa, lipi, wika. Pag sinabing lipi, yung mga tribo at mga wika, yung mga langwahe na kung sino-sino at bayan. Sinabi niya na malakas, matakot kayo sa Diyos, purihin ninyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. So, nakita ng anghel kung paano ang pagbabalik, ang pagparito ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya ang may karapatang humatol. Bakit po siya ang may karapatang humatol? Sapagkat siya po yung napako sa krus.
siya po yung tumubos ng pagkakasala ng sanlibutan. Hallelujah. At iyan naman po ay naipangako ng kanyang amang Diyos na nasa langit. Hallelujah. Ang kordero, nakita po. Hallelujah. Ganun nga po nangyari. Nakita po ng anghel ang pangyayari po na pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao, ng kanyang matapang na alak at ng kahalayan at pilit na pinaiinom ito sa kanila. Sumunod sa ikatlong anghel na nagsasabi, ang sino mang sumasamba. So doon muna tayo sa talatang 8. Ano po ba tong Babylonia na binabanggit po rito dito po sa Biblia? Ito pong Babylonia, ayon po sa aking pag-aaral, ito po yung kapanahunan. Kung magbabasa po kayo ng banal na kasulatan, o ito na mabuting balita sa lumang tipan, ito po ay binanggit doon sa libro ni Propeta Zacarias. Itong Babylonia, ito po yung tinatawag na Mesopotamia ng kapanahunan bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Ito po ay pinagharian mahirap pong banggitin yung niya Nebuchadnezzar. At sinabi ito ng Panginoon na aalipinin ng bansang ito, ng lugar na ito, ang Israel ng kapanahunan na yon. Binigyan niya ng kapahintulutan itong haring si Nebuchadnezzar na para alipinin niya itong mga Israelita sa kapanahunan. Bakit po nangyari iyon? Yung kapanahunan na yon, bakit pinayagan ng Diyos? Bansang hinirang niya sapagkat kung susubaybayan niyo po itong lumang tipan, nagalit na po ang Diyos sa katigasan ng ulo sa panahon pa ni Moises, na si Moises ang unang parang nagpapastol dito. Siya yung unang naging leader nang ito'y kunin niya sa bansang Ehipto. So nagalit na ang Diyos sa kanila. Sila pinaalipin sa bansang Mesopotamia, na ngayon po sa modernong pamumuhay po natin, ito po ay isang bansang Iraq. So wala na po ito, bumagsak na po ito. At doon din sa istorya ng aklat ni Zacarias, bumagsak na po ito sapagkat yung ginawa po ng haring ito, si Nebuchadnezzar, ay hindi po naging ayon sa sinasabi ng Diyos. Hindi po naging ayon sa sinasabi ng Diyos. Lumagpas po siya sa ipinagagawa ng Diyos. Pinahirapan niya po itong mga Israelita. Kanya, ginawa niya rin sa bansang ito, na dating Mesopotamia, ay winasak niya po ito. Kanya nga binabanggit po rito itong Babylonia. Ito po ay Mesopotamia na bago naging Mesopotamia, ito naging Babylonia, at ngayon po ay Iraq. Ito po ay bansang Iraq. So ito po yung modernong bansa ng kapanahunan na yon, na dito nga po nalulong ang mga Kristiyano sa mga gawang hindi kaaya-aya. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kasi napunta po sila rito sa bansang ito ng Babylonia. O ilang panahon po silang inalipin ng bansang ito bago po sila muli nakakawala. Kung pag-aaralan nyo po ang bansang Israel, ito nga po yung modern na po natin, di ba? Inalipin din sila ng German ng World War II, di po ba? Ilang
Ilang Israelita ang pinahirapan ng gusto dyan. Kasi po itong mga Israelita, bagamat ito'y hinirang po, itong bansang Israel, ay sa Diyos po ito, subalit ang mga tao po rito ay napakatigas ng ulo. Hallelujah. Kanya hindi po masasabing ang bansang Israel ay tutulungan ng Diyos. Kung meron ng mga nandiyan pa na mga lingkod ng ating Panginoon, baka po matulungan to ng bansang Israel. Kasi kung nakikita nyo, panahon ng World War II, sa Germany po, inaalipin po itong mga Hudyong ito. Di po ba? Ginagawa silang mga slave. Pinapahirapan sila. Pinapatay sila pagka nagkakamali sila. So kung gugustuhin ng Diyos, kung ayaw mangyari yun, tutulungan po sila. Hindi po, kasi sila rin po matitigas ang ulo. Di po ba, ang isa po sa ayaw ng Diyos sa mga Israelitang ito, ay sumasamba sila sa mga ginawa ng tao, ng mga Diyos-Diyosan. Kanya nga po sinasabi ko sa inyo, itong bansa natin na kung tawagin ni Kristiyano na sumasamba sa mga ribulto. Magalit na po kayo sa akin kung magagalit kayo. Subalit wala po tayong magagawa. Sinasabi po yan sa Biblia na yung mga sumasamba, sinasabi nga rito, sumusunod sa 2 anghel na malakas ang nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at larawan nito, tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo, ay iinom ng alak, iinom ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Hallelujah. Tayo po kasing mga tao, pinapangunahan po natin ng Diyos. Subalit, meron pong Biblia. Ito po, Biblia. Na nagsasabi kung paano po natin sasambahin ng Diyos. Opo, ulit-ulitin ko sa inyo. Maging ang mga building, mga tulay, ang paggawa ng sasakyan, paggawa ng mga eroplano, paggawa ng mga barko, meron pong mga engineer na gumagawa yan. Pinag-aralan po nila yan kung paano ang eroplano lumipad sa kalawakan, kung paano ang barko lumutang. Yung barko po, napakabigat po niyan. Paano lumulutang yan sa dagat? Samantalang meron yang isang pilosopong ano mabigat? Piso o barko. Sinabi ng isang napagkatuwaan, barko, buhatin mo ng barko, hindi. Ilagay natin sa tubig. Ano lumubog? Yung piso, yung barko lumutang. 'Di ba? Yung pilosopiyang pagtatanong. So ibig kong sabihin dito, mga kapatid ko, para matuto tayo, lahat ng bagay na ginagawa natin, ito po ay merong pag-aaral. Alam niyo po ba kung kanino nagsimula itong mga pag-aaral na ito sa kapanahunan ni Moises? Tinuruan ng mga tao na gumawa ng mga bagay na ganun. Nung magkaroon tayo ng konting isip, ang pangangatwiran natin sa harap ng Diyos, baluktot! Hallelujah! Meron pa tayong pangatwiran, hindi naman natin sinasamba yan Yan lamang isang anyo na. Ay ayaw nga ng Diyos yun mga kapatid ko. Ayaw nga ng Diyos. Bakit ba natin pinagpipilitan ang isang bagay na ayaw ng Diyos? Kahit sabihin natin, hindi natin siya sinasamba at tinatawag natin na ang ating Panginoon Kristo. Pero kanino tayo nakaluhod? Sa isang ribulto na hindi naman kumikilos. Na hindi naman, ang sabi nga sa Isayas, meron daw isang tao na nagpunta sa gubat, pumutol ng puno, gumawa ng Diyos-Diyosan, sinamba niya at yung kapiraso na natira sa kanyang puno na pinutol ay kanyang pinanggatong. Ano po ibig sabihin nito? Ang paniniwala ba sa Diyos ay tungkol dun sa isang puno na pinutol, na inanyuhan ng tao at sinasamba, at yung sumobra ng kahoy ay ipinanggagatong. Ganun po ba ang Diyos natin? Hindi po, para po maunawaan natin, ang Diyos po ay Espiritu, hindi nakikita.
Kanya nga sinasabi, sa tunay na pagsamba, sambahin nyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Diyan po natin hindi nalalaman. Bakit hindi ito tinuturo ng mga pare na nagtuturo? Sapagkat huli na po lahat. Hindi na po nila pwedeng baguhin. Marami po ang dapat baguhin kapag ito po ay inalantad nila. So tayo na lang nakikinig. Tayo po yung magbago. Huwag na nating antayin na sabihin ng ating pinakikinggan na mali sila. Hindi na po sila magbabago sapagkat iyan po ang itinuturo ng Papa sa Roma na kanilang sinusunod. Hallelujah. Mga kapatid ko, sinasabi ko nga sa inyo, ang paglilingkod sa Diyos ay merong libro. Hindi po ito ginagamitan ng ating karunungan. Ito po, itong banal na kasulatan, itong mabuting balita, narito po ang guide. Siya po ang nag-guide sa atin kung paano tayo lalapit sa Diyos. Hallelujah. So, sinasabi nga ron, sa talatang 9, yun nga po, yung mga sumasamba sa larawan, sa halimaw, kasi po, may gawa po nito. Kaya po bakit tinawag na halimaw? Darating ang panahon na itong mga larawan na ito, hindi na po kayo makakaiwas, bibigyan nyo po ng hiningayan. Ng halimaw na yan. Sino po ba ang halimaw? Walang iba, kundi si Satanas. Hallelujah. Ayaw ni Satanas na siya lang ang mag-suffer sa pagdating ng panahon. Gusto niya ang mga taong nilalang ng Diyos na mahihina ang pananampalataya ay maisama niya sa pagsasuffer. Hallelujah. So, talatang 12, kaya't kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, isulat mo ito mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Hallelujah. Ang sabi po rito, yung mga Kristiyano po, kailangan po natin magpakatatag. Although tayo po ay nagkakasala tayo. Subalit, ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan ang hangganan ng pagkakasala natin. Hanggat na nababasa ng Diyos na ang puso natin ay nais natin magpakorek, nais natin magpatuwid sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Nabubuhay po kasi tayo sa sanlibutang ito na pinaghaharian. Sabi nga sa aklat ni Juan na ang sanlibutang ito ay pinamumunuan po ng dyablo. So kaya hindi po tayo mananalo. Subalit ang ating Panginoong Kristo na nariyan na mga naglilingkod sa Kanya, tinitignan lamang ang puso natin. Kung hanggang kailan tayo magtatapat ng paglilingkod natin. At darating ang panahon na tayo ay Kanyang gagawin perfect, bago. Kaya mali po yung mga pangatwiran ng Katoliko rin, ng mga dati nating mga kapwa, mga kapatid natin na, nagagalit nga yung Diyos na lagi kang humingi sa Kanya ng patawad Araw-araw, lagi na lang iniistorbo mo siya. May nakausap po akong ganyan. Hindi po ako gumagawa ng sarili kong kwento. Hindi po. Sabi ko, Brad, ilang beses ka bang lumuluhod sa Diyos upang humingi? Ako tuwing isang buwan. Kasi nahihiya rin ako sa ating Panginoon. Araw-araw, iniistorbo ko siya. Total, sa loob ng isang buwan, inipon ko lahat yun. Isang buwan ko siyang iniistorbo. Nakita niyo po. Hallelujah. Hindi po ganun. Kapag matagal kang humihingi ng pagsisisi, lalo lamang pumapasok sa iyo ang kapangyarihan ni Lucifer. Subalit kung lagi mong nakaniniig o nakaharap ang Diyos, binibigyan ka ng ating Panginoong Kristo at ng Espiritu Santo ng katatagan at kalakasan. Hallelujah. Tandaan niya po yan. At sabi nga rito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Yung mga naglilingkod sa Kanya, mapapalad po. Kaya mga kapatid ko, mga Kristiyano, patuloy nyo lang po ang inyong paglilingkod. At ang inyong mga gawa
Sabi nga rito, ito, tunay nga. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Yung mga gawa po natin ang siyang magiging katibayan kung tayo haharap na sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Mga kapatid ko, tatagan po natin ang ating pananampalataya. Although dumarating po, minsan nanghihina tayo. Wag po tayong tumulad dun sa binibigay ko na kwento kanina na tuwing isang buwan siya lumalapit sa Diyos upang humingi na. Wag po. Kung kaya po natin sa loob na isang araw, 3 beses tayong luluhod sa Diyos upang ihayag natin ang ating kahinaan, gawin po natin. Kung naalala nyo po, nung ang ating Panginoong Kristo ay huhulihin na po, di ba? Nanalangin po siya at inabutan niya si Pedro. Kung di ako nagkakamali, natutulog. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Natutulog pa ba kayo? Sa kukunting sandaling oras, hindi niyo ako masamahan. May ibig ang Espiritu, subalit ang inyong laman ay mahina. Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, sa hindi pagsama nitong mga, ang gusto kasi ng Diyos na kung siya'y nananalangin sa kanyang amang Diyos, makiisa ang kanyang mga disipulo sa pananalangin upang huwag silang matisod. Kapagkat mahina ang ating laman, ang Espiritu ay nais na pumasok sa katawan natin upang tayo hindi makuha ni Satanas o ng Espiritu ng sanlibutang ito. Hallelujah. Yung pang ibig sabihin. Kanya nga sinasabi rito, sa ating pagpapahinga, sa kapanahunan na pagdating ng Panginoong Kristo, susundan tayo ng ating mga gawa. So ito yung magiging katibayan natin ng kapanahunan na ipinakikita natin sa ating Panginoong Kristo na handa tayong sumunod sa Kanya. Hallelujah. Mga kapatid ko na Kristiyano, magtiis po tayo. Ang pagtitiis po ay kasama po sa pagiging Kristiyano. Ang pagpaparaya. Pag po tayong hinawa sa paggawa ng mabuti. Pag po tayong manghinawa o mapagod sa pagluhod sa ating Panginoong Kristo. Kung anong, alam niyo po ako, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Kapag ang trabaho hindi ko maunawaan, ako po ay humihingi ng tulong sa Diyos. Humihingi po ako ng tulong sa Diyos. At awa naman ng Diyos, nakikita ko tapos na yung ginagawa ko. Wala naman, na-deliver ko ng maayos, nababayaran ako. Pero ako, meron akong doubt sa sarili na okay na ba ito? Pero binabayaran ako at maraming salamat. Mini-message pa ako ng mga pinagtatrabahoan ko kung ano mang ginagawa ko kasi marami po akong alam eh. Marunong ako mag-upholstery, marunong ako sa electronic, marunong ako mag-welding, marunong ako mag-mekaniko. Kapag nagawa ko, mini-message pa ako, thank you po, Mandolfo. Maraming salamat. Hallelujah. Ang Diyos ang napakarunong sa lahat. Huwag po natin bigyan ng limita. At huwag po tayong magrunong-runungan. Patungkol nga sa pananampalataya, pagsamba sa Kanya. Kanya nga, sinasabi ko sa inyo, inuulit-ulit ko. Maraming mga tao ngayon na nagmamarunong. Na bibigyan pa ng pangangatuwiran na hindi naman yun ang sinasamba. Yan ang ginagawa nyo at kayo lumuluhod. Ayaw nga ng Diyos nun eh. Ito, ang Biblia, ang siya nagsasabi kung paano tayo papasok sa Kanya, kung paano tayo magsasamba sa Kanya. At sinasabi niya naman sa Biblia, kung paano ang pagsamba sa Diyos ay Espiritu. Sumamba tayo sa pamamagitan ng Espiritu niya. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako pa ay nag-iimbita. Kung meron po sa inyo nais na magkaroon ng Bible study sa inyong bahay o sa inyong church,
na nais nyo lumago sa pananampalataya at makarinig kayo na nanggagaling sa ating Panginoon Kristo na katotohanan at magpapalakas sa pagiging Kristiyano, o meron tayong hindi maunawaan na salita, meron po akong mga number dyan na nilalagay kung makapanonood po kayo nito. Kung kagalingan po ang inyong nais, lumapit po tayo sa Panginoon Kristo sapagkat ito po ay binibigay niya. Ipinagkakaloob niya po ito. Hallelujah, ang kagalingan, ito po yung pangako niya. Pati po kapayapaan, ipinagkakaloob niya sa isang taong nangangailangan ng kapayapaan o pamilya na nangangailangan ng kapayapaan. Maraming salamat po. Ako po si Brother Dolpo na naglilingkod po sa Diyos, na naglilingkod sa pamamagitan ng kanyang salita na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo sa araw na ito at sa araw ng bukas, sa araw-araw na tayo ingatan lagi ng presensya ng ating Panginoon Kristo.